Magandang araw po sa inyo lahat. Si Tata Rufo po, no. Nandito naman po tayo. Nasa buwan na po tayo ng Marso at kailangan na po natin magtanim ng mga gulay, no, o maghanda po, no. Kaya bumili po tayo ng 2 toneladang dumi po ng baka, no, para po pampataba po sa ating mga itatanim, no. Ngayon po, maghahanda po tayo. Panoorin niyo po kung ano po yung mga dapat gagawin natin, no. Ito na po yung mga tinanim natin, no, nung nakaraang November po, no. Ito na po yung mga sibuyas natin, no. Ayan po, 200 po yung tinanim natin, kaya lang po may mga namatay, kaya siguro mga 150 to 175 na po natitira, no. Ito naman po yung ating broccoli na harvest na po natin ito, no. Kaya makikita po natin, ayan, may mga maliit pang tumutubo, kaya pwede pa yan, no. Pero patapos na rin po ito, no, itong broccoli, no. Tapos ito naman po yung katabi ng ating broccoli. Ito naman po yung ating dahon ng sibuyas, no. Ayan po, andyan po siya, ayan. Tapos ito po yung beans natin, no. Tinanim po natin yan nung November po. Bali yan, nagsisimula na pong lumaki, no. Paggapang yan, marami tayong makukuha beans. Tapos ito na po yung naihanda natin, no, na pagtataniman po natin, no. Tapos ito naman po yung ating repolyo, no. Meron pa tayong 3 diyan. Yung 3 nakuha na rin po natin yung Chinese cabbage po, no. Kaya makikita niyo po, no, wala na po diyan, no. Katabi po nung cabbage natin, ito po yung ating yung strawberry, no. Ayan. Tinanggal ko na po yung itim, no, kasi need niya pong gumapang, oh. Parang kasi siya, mag-extend po siya ng panibagong root, kaya kailangan natin tanggalin yung plastic, no. Tapos ito na po yung mga nahanda po natin, no. Ito po yung ating carrots. Dito po natin tinanim yung carrots, no. Kanina po inayos po natin yan. Tapos katabi po ng carrots, ito po yung ating labanos, no, yung radish po, no. Ayan. Ayan, makikita po natin, tinanim po natin, pero hindi po natin alam kung magtutuloy-tuloy, no. Ito na po yung mga ginawa po natin na tataniman, na bungkal na rin po natin siya, tapos nailagay ko na rin po yung mga yung mga fertilizer sa loob, no. Na-mix ko na rin yung lupa, no. Kaya makikita nyo po, ayan, maganda na, nakaayos na po siya, ready na po siya for planting, no. Tapos ito naman po yung ating potato, no, yung patatas po. Meron po tayong 1 hilerang patatas diyan. Ayan. Tapos katabi po nung patatas, ito na po yung bawang natin, no. Kaya makita nyo po yung bawang po, yung mga 100 po yung tinanim natin, pero may mga namatay, kaya siguro mga 90 na lang po, no. Yan, pagka nagbunga yan, nakita nyo, ang laki, no, ang laki po nung dahon, no. Ayan, nakita nyo po, pagka na-harvest natin sa Mayo po, no. Tapos ito na po yung last natin, yung patatas pa rin po, no. 3 klase po ng patatas yung tinanim natin, no. Yan, makikita nyo, 3 hilera siya, yung nauna kanina. Tapos ito naman po yung ating vinyl house. Nandiyan po yung mga seedlings po natin, no. Kasi medyo maginaw pa rin sa Japan, kaya para hindi po mamatay at lumaki siya kaagad yung mga seedlings natin, dyan po natin ini-incubate po sa loob po ng vinyl house, no, para po mas mabilis siyang lumaki, no. Kasi nga po maginaw pa po sa gabi, no, kaya nandyan po. Ngayon, kapag okay na po yan, ililipat po natin doon sa mga na-ready natin na pwedeng pagtaniman, no. Kaya mula po rito, ayan po makikita natin, ganyan pong itsura niya, no. Ang petsa po natin, nasa March, na po tayo ngayon? Nasa kalagitnaan po tayo ng March, no. Ayan. Kaya pag okay na po yung mga seedings po natin, itatanim po natin at ililipat po natin yan, no. Pakikitok po sa inyo next time po, pagka nagawa na po natin, pakikita ko po sa inyo, abangan nyo po yung susunod, no. Okay, dito lang po. Salamat po sa panonood.